Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Hunter, isang mataas na opisyal sa loob ng CIA. Galit na galit siya matapos matanggap ang balita na ilan sa kanyang mga agent sa Bangkok ay pinatay. Tila minasacre ng isang taong kilala lamang bilang Gosh. Dahil sa kuryosidad at pagbabante sa misteryosong pangalang ito, inutusan ni Hunter ang kanyang pangkat na simulan ang paghuhukay. Paglabas ng resulta, natigilan siya. Si Gosh ay hindi lamang isang basta-basta mamamatay tao, kundi isa sa pinakamatalino at mapanganib na teroristang hacker sa mundo. Nagdulot na ng kaguluhan ang taong ito kahit saan. Mula sa pagnanakaw ng trilyong dolyar hanggang sa paghack sa infrastruktura ng langis sa Yemen. Sinubukan ni Hunter na ilihim ang sakunang ito at itago ito sa kanyang amo. Sa kasamaang palad para sa kanya, dumating ang kanyang amo sa pinakamasamang posibleng panahon. Pumasok ang direktor ng CIA, isang babaeng nagngangalang Catherine, at mabilis na napagtanto na may seryosong nangyayari. Dahil patay na ang lahat ng kanilang mga agent sa Bangkok, wala nang ibang pagpipilian si Catherine. Nagpasya siyang tawagin ang isang matandang asset, isang dating mersenaryo at dating nasasakupan na matagal nang hindi aktibo, isang lalaking nagngangalang Lucas. 2 taon na ang nakalipas simula nang ma-deactivate si Lucas bilang isang agent. Ngayon ay isa na siyang lasenggo, isang taong halos araw-araw ay nilulunod ang sarili sa alak. Bale wala lang sa kanya ang 3 punong bote. Kaya niyang tapusin ang mga ito nang hindi pa rin nahihilo. Hindi natin alam kung anong kaso ang eksaktong nagpaalis sa kanya sa CIA, pero nang tumawag si Catherine, talagang natarante si Lucas at agad na tinanggihan ang tawag. Gayunpaman, hindi siya binibigyan ng tadhana ng sapat na espasyo para tumakbo. Matapos habulin ng mga lokal na tulisan at mag-away dahil sa mga hindi nabayarang utang, sa wakas ay sumuko na si Lucas at pumayag na makinig sa gusto ni Catherine. Kailangan niya ang tulong nito para mahuli si Gosh, na kasalukuyang nasa paliparan at naghahandang tumakas mula sa Bangkok. Pagdating ni Lucas sa paliparan, halatang-halata pa rin ang sama ng loob niya tungkol sa misyong ito. Sa loob ng 2 taon, iniwan siya ng kanyang mga amo sa ibang bansa nang walang anumang paliwanag. Ngayon, bigla na lang silang tatawag at hihingi ng tulong. Gayunpaman, nang alukan siya ni Catherine ng kalayaan, isang bagong listahan ng mga biyaya, at isang malaking halaga ng pera bilang kabayaran, nagsimulang mag-isip muli si Lucas. Sa huli, tinanggap niya ang misyon. Pagkatapos dumaan sa seguridad ng paliparan, ipinaliwanag ni Catherine ang mga detalye ng operasyon. Kailangang mahuli ni Lucas ng buhay si Gosh at maibalik ang hacker na ito sa CIA. Ang problema ay walang malinaw na pisikal na paglalarawan. Ang tanging palatandaan ay isang bagong tama ng baril na natamo nito sa nakaraang insidente sa Bangkok. Dapat bago pa ang sugat at hindi pa lubusang gumagaling. Ang maliit na detalyeng iyon lang ang maaasahan ni Lucas, ibig sabihin kailangan niyang maging lubhang maingat at mapagmasid para malaman kung sino talaga si Gosh. Sa loob ng eroplano, binibigyan ng briefing ang mga flight attendant. Pinapaalalahanan silang bigyan ng espesyal na pagtrato ang mga pasaherong nasa unang klase na karamihan ay mayayaman at maimpluwensyang tao. Sinabihan silang patuloy na ngumiti at maging mas magalang, ngunit para lamang sa piling grupong ito. Nakakuha si Lucas ng first class na upuan, nakikihalubilo sa mga mayayamang pasahero. Pagbalik sa punong himpilan, nakatanggap si Catherine ng isa na namang nakakagulat na balita tungkol kay Gosh. Lumalabas na hindi lang ang CIA ang humahabol sa hacker na ito. Ang mga triad, ang Yakuza, iba't ibang gang, gobyerno, at mga grupo ng mafia ay pawang hinahabol ito dahil sa kaguluhang nilikha ng taong ito. Ang eroplanong sinasakyan ni Lucas ay puno ng mga profesional na mamamatay tao. Lahat ay nakulong ng magkakasama sa taas na 30,000 talampakan at lahat ay may mga mauibong nakamamatay. Naupo si Lucas sa tabi ng isang lalaking nagngangalang Kean. Sa kabila ng kanyang matipunong anyo, si Kean ay isang profesional na mananayaw mula sa Chile, na nagsasabing siya ay papunta na upang magtanghal sa San Francisco. Walang anumang kahihiyan, sinimulan pa niyang ipakita ang kanyang mga galaw sa pagsayaw doon mismo sa tabi ni Lucas. Matapos mapanood ang nakakahiyang palabas, tumungo si Lucas sa likurang bahagi ng eroplano upang ipagpatuloy ang paghahanap kay Gosh sa mga pasahero. Napakaraming tao para siyasatin, kaya nagpasya siyang maghintay muna ng mas magandang oras at bumalik sa kanyang upuan. Pagkaupo pa lang niya ay inabutan na siya ni Kean ng isang baso ng alak, at syempre, hindi naman makatanggi si Lucas. Maya-maya pa, nakaramdam ng pagkahilo si Lucas, ngunit hindi siya nawala ng malay. Mabilis siyang tinaladkad ni Kean papasok sa banyo ng eroplano na parang gustong tumulong, ngunit nang makapasok na siya, inamin niya ang totoo. Naglagay siya ng pampakalma sa inumin ni Lucas. Ang nakakabaliw pa, 2 taon nang walang tigil sa pag-inom si Lucas at ang katawan niya ay nakabuo na ng napakalaking resistensya sa malalakas na droga. Napagtanto ni Kean na hindi gumana ang dosis, kaya paulit-ulit niyang binugbog si Lucas sa loob ng masikip na banyo. Nang halos mawalan ng malay si Lucas, sinubukan ni Kean na tapusin ang trabaho sa pamamagitan ng pagsakal dito. Pero may nabunot si Lucas mula sa sapatos niya at lumaban.
Sa isang desperadong pagtulak, naihagis niya pataas ang ulo ni Kian sa isang matalas na metal na kagamitan na agad niyang ikinamatay. Para malabanan ang droga na nasa sistema pa rin niya, uminom si Lucas ng sabon para pilitin ang sarili na samuka. Pagkatapos ay itinago niya ang katawan ni Kian sa kisame ng banyo. Sa sandaling iyon, pumasok si Aisha at ang kanyang partner na si Royce kasama ang isang air marshal. Walang pagpipilian si Lucas, pinabagsak niya ang marshal bago pa siya makilala ng lalaki. Para manatiling kalmado sina Aisha at Royce, mabilis niyang ipinaliwanag na isa siyang ahente ng CIA at kailangan ang kanilang kooperasyon upang mahuli ang isang mapanganib na hacker na sakay nito. Pagkatapos ay bumalik si Lucas sa kabon ng pasahero upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Maya-maya pa, iniulat ni Royce na nawala na ang air marshal at ang badge na lang niya ang naiwan. May pumatay sa kanya at kinaladkad ang kanyang bangkay papunta sa kargamento. Bumaba sina Lucas at isa upang mag-imbestiga, walang kamalay-malay na nagtatago pa rin ang mamamatay tao roon sa dilim. May napansing kakaiba si Lucas kay Aisha. Pinagpapawisan siya ng malamig, yung tipong pawis na nanggagaling sa isang taong pilit itinatago ang sakit. Sinabi sa kanya ni Catherine na si Gosh ay binaril noong kaguluhan sa Bangkok at dapat ay mayroon pa itong bagong sugat. Habang pinag-aaralan ni Lucas si Aisha, lalo siyang nakukumbinsi na ito ang hacker na kanyang hinahanap. Noong una, itinanggi ni Aisha ang lahat, ngunit nang biglang sumulpat ang mamamatay tao at lumapit para atakihin siya, itinigil niya ang pag-atake at walang kahirap-hirap itong napatay bago ito barilin. Si Gosh ay isang 16 na taong gulang na batang babae. Dahil nabunyag ang kanyang sekreto, sa wakas ay inamin niya ang katotohanan. Siya si Gosh at lahat ng mamamatay tao sa eroplanong ito ay narito para patayin siya. Dahil wala ng ibang pagpipilian at dahil alam niyang gusto lang ni Lucas na mabuhay siya, pumayag si Aisha na makipagtulungan sa kanya. Matapos bigyan si Aisha ng briefing na magpanggap bilang isang regular na flight attendant, tumungo na si Lucas sa first class cabin. Sinubukan niyang kumbansihin ang manager na hayaan siyang suriin ang bawat pasahero, ngunit sa halip na makipagtulungan, siya ay hinatake. Isang babaeng Haponesa ang sumugod sa kanya. Miyembro siya ng Yakuza at dumiretso siya sa isang sensitibong bahagi, pinipisil ng sapat na malakas para mapasigaw sa sakit si Lucas. Sa kabila ng mahirap na simula, nagawa pa ring lumaban ni Lucas. Kumuha siya ng baso at itinutok ito sa mata niya, dahilan para matambo siya. At bago pa siya makahinga ng maluwag, isa na namang banta ang sumulpat. Isang grupo ng mga mamamatay tao na binubuo ng mga triad ang sumugod papalapit sa kanya. Dinampot ni Lucas ang pinakamalapit na bote at ginawa itong sandata, at sinimulan ang isa na namang brutal na laban. Matapos patayin ang tatlong triad killer, nakakita siya ng telepono sa sahig. Sa screen ay isang litrato niya mismo. Doon na siya tatamaan. Ang mga mamamatay tao na ito ay hindi nandito para kay Gosh. Nandito sila para sa kanya. Pagbalik sa headquarters, nakatitig si Hunter sa lumalaking tambak ng mga bangkay, nalilito kung sino talaga si Lucas. Sa wakas ay isiniwalat na ni Catherine ang katotohanan. Si Lucas ay dating bahagi ng isang unit ng lihim na serbisyo na itinalaga upang protektahan ang mga matataas na opisyal. Isang araw, natuklasan niya ang isang batang babae na inaabuso ng mismong opisyal na dapat sana'y bantayan niya. Hindi ito maaaring baliwalain ni Lucas. Pinatay niya ang lalaki, at mula sa sandaling iyon, tinawag siyang isang pag-anti ng CIA. Si Catherine lang ang taong piniling protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon ay nagiging malinaw na ang katotohanan. Si Lucas ang tunay na target. Humigit kumulang 70% ng mga pasahero sa eroplano na iyon ay mga profesional na assassin, at bawat isa sa kanila ay nakakatanggap ng mga alerto tungkol kay Lucas sa kanilang mga telepono. Walang pag-aalinlangan, bumaling ang buong kubo laban sa kanya. Pumasok si Lucas sa ganap na survival mode, nilalabanan ang sunod-sunod na mga mamamatay tao. Kahit na may saksak sa tiyan at muntik ng matamba ng tatlong babaeng sinanay sa kung fu, nagawa pa rin niyang mabuhay. Ang tatlong iyon pala ay mga kakampi ni Aisha, palihim na kasama niya sa paglalakbay para protektahan siya. Dahil malubha ang pinsala ni Lucas, dinala siya ni isa sa cargo hold upang gamutin ang mga pinsala nito. Doon, sa wakas ay ibinunyag niya ang aparatong hinahanap ng lahat. Ito ay isang computer na siya mismo ang gumawa, isang makinang kayang mag-hack sa anumang sistema o network sa mundo. Ito ang tunay na kayamanan na hinahabol ng lahat ng mga mamamatay tao na iyon. Samantala, natuklasan ni Hunter at Catherine ang tunay na pagkakakilanlan ni Gosh. Agad na lumabas si Hunter para kontakin ang mga assassin at ipaalam ang impormasyon sa target. May napansin si Catherine na kakaiba sa kinikilos nito kaya sinundan niya ito. Matapos ihatid ni Hunter ang mukha ni isa sa lahat ng mga mamamatay tao, hinarap siya ni Catherine. Hindi lang basta traidor si Hunter. Nagtatrabaho siya bilang impormante para sa mga grupong mafia, Yakuza, Triad, at marami pang iba na nagbibigay sa kanila ng impormasyon tungkol kay Aisha. Nang malaman niyang si Catherine ang nagsugo kay Lucas upang hulihin si Aisha, inayos niya ang kanyang plano. Kung magiging problema si Lucas, magiging target din niya ito.
Ngunit ngayong nabunyag na ang pagkakakilanlan ni Aisha, bumalik si Hunter sa orihinal na plano. Sa halip na isuko siya, ginulat siya ni Catherine. Nagalok siyang sumali sa plano. Gusto niya ang kalahati ng tubo kapalit ng paglilihim sa pagtataksil nito. Pagbalik sa cargo hold, halos hindi na makatayo si Lucas. Halos naubos na ng saksak sa tiyan niya ang halos lahat ng lakas niya. Inabutan siya ni isa ng isang maliit na bote, tinawag itong adrenaline mix para maibsan ang sakit. Walang pag-aalinlang ang ininom ito ni Lucas, ngunit sa halip na makapag-focus, bigla siyang nabuhayan ng loob, halos maging excited. Naguguluhan ang lahat habang umaarte si Lucas na parang lasing sa sobrang gulo. Hindi adrenaline ang ininom niya. Ito ay isang napakalakas na kamandag ng ahas. Kasabay nito, isang grupo ng mga mamamatay tao ang nagsimulang pumiglas papasok sa cargo bay. Naunang umakyat ang tatlong tagapagtanggol ni Aisha para pigilan sila. Dahil sa lason at adrenaline na dumadaloy sa kanyang sistema, sumugod si Lucas para sumali sa laban. Sa kanyang baluktot na kalagayan, ang brutal na kaguluhan sa paligid niya ay nagsisimulang magmukhang kakaibang maliwanag at masaya, na parang pinipilipit ng kanyang isip ang karahasan sa isang bagay na talagang hindi makatotohanan. Lumala ang kaguluhan nang magpaputok ang isa sa mga mamamatay tao na nagpasabog sa bintana ng eroplano. Ang biglaang decompression ay humila ng ilang mga mamamatay tao palabas sa kalangitan, na nag-iwan sa cabin na may ganap na kaguluhan. Mas lumala pa ang sitwasyon nang may isa na namang mamamatay tao na pumasok sa cockpit at aksidenteng napatay ang piloto. Mabilis na inabutan ni Isha si Lucas ng chainsaw para bigyan ito ng kalamangan sa laban at ginamit ito ni Lucas para durugan ang mga natitirang umaatake. Nang hamupa na ang lahat, isinakripisyo na ng huling tagapagtanggol ni Isha ang sarili para protektahan si Aisha mula sa isang bala. Nang wala na ang piloto, sumugod sina Lucas at Aisha sa cockpit at kinontrol ang sasakyang panghimpapawid. Samantala, naghihintay na sina Hunter at Catherine sa paliparan, ngunit hindi dumarating ang eroplano. Natuklasan na ni Isa ang kanilang plano. Nang mapagtanto ni Hunter na nabigo ang misyon, agad siyang binaril ni Catherine. Malamang dahil sa hamog, pagkatapos ay tinawagan niya si Lucas, malumanay na kinausap at sinusubukang kumbansihin itong lumapag na ang eroplano. Alam na alam ni Lucas kung sino siya ngayon at tumatanggi na siya. Ang kalmado niyang tono ay mabilis na napalitan ng galit. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Lucas sa isang kama sa ospital. Nakaligtas siya sa lason, ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Sa halip na umuwi, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang sona ng digmaan, na ngayon ay bahagi ng isang misyong pangkawang gawa. At ang nangunguna rito ay si Isha, na nagpapatuloy sa kanyang laban, sa pagkakataong ito para sa mga batang nakulong sa tunggalian. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.